Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ay si Binibining Zea Marie Gautiano at kasama ko ang aking mga kagrupo na mag-uulat sa araw na ito. At bago po nating simulan ang bagong talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng maikling panalangin. Atin pong isentro ang ating mga puso sa presensya ng Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito at naway patnubayan niyo po kami sa gagawin naming pag-aaral. Naway makatulong sa pagunlad ng aming isipan at karunungan ang lahat ng kaalamang aming matutunan sa bawat isa. Bigyan niyo po ng kalakasan at mabuting kalusugan ang bawat isa sa amin. Salamat po sa lahat ng biyaya na aming natanggap mula sa inyo. Sa iyo ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus na ating Diyos at tagapagligtas. Amen. At ngayon, handa na ba kayo? Alam kong kayo ay handang-handa na. Bago tayo tumungo sa ating paksa ngayong araw, ay magbabalik tanaw muna tayo sa nakaraang report kung may naaalala ba talaga kayo. Ngayon ay meron tayong paraffol at kung anong lugar ang mapipili ay sasagutan ninyo kung anong rehiyon ito na bibilang. Maghanda. Ang una ay biliran. Tama. Ang biliran ay kabilang sa rehiyon 8. Pangalawa ay ang Bohol. Tama, ang Bohol ay kabilang sa rehiyon 7. Ngayon ay natitiyak kong marami nga kayong natutunan sa nakalipas na mga paksa. Ngayon naman ay dadako na tayo sa ating formal na talakayan. Rehiyon Siyam. Ang larawan ay nagpapakita ng mga lalawigan sa Rehiyon Siyam. Ang rehiyong nasa katimugan ng Pilipinas ay tinatawag na Rehiyon Siyam. Ito ay napapaligiran ng mga dagat. Ang dagat Sulu sa hilaga, dagat Celebes sa timog at sa silangan ay ang mga lalawigan ng Misamis Occidental at Lanao del Norte. Ang Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay at Basilan ang bumubuo ng rehiyong ito. May 4 itong lalawigan. Ito ay ang Dapitan, Dipolog, Pagadian at Zamboanga. Ang sukat ng buong rehiyon ay humigit kumulang sa 15,997.3 kilometrong parisukat. Ang rehiyon na ito ay mabundok. Sa Zamboanga del Norte, matatagpuan ang pinakamataas na bundok na tinatawag na Dabia. Bihirang dalawin ng ulan ang rehiyon na ito, lalo na ang bahaging hilaga ng Zamboanga. Nagsisimula ang tag-ulan sa buwan ng Hunyo hanggang Nobyembre. Ang Zamboanga del Norte ay may mahalumigmig na klima. Sa mga nakalipas na panahon, dahil sa maraming supply ng pangkagubatang produkto, nakilala ang rehiyon bilang angkatan ng mga kahoy. Sa kasalukuyan, ang mga troso na mula pa noong unang panahon ay nanggagaling sa matandang kagubatan ay unti-unti na ring nauubos. Ang lungsod ng Zamboanga ang sentro ng kalakalan ng rehiyon. Ang Basilan ang itinuturing na may pinakamaraming produksyon ng goma sa buong mundo, pati na sa Pilipinas, at sa Zamboanga del Sur naman ay kinikilala sa pagtutroso. Kung sining ang pag-uusapan, ang Rehiyon Siyam ay may mga natatanging sayaw tulad ng Suwa-Suwa, isang sayaw sa pag-iisang dibdib. Ang singkil naman ay sayaw ng isang prinsesa na pinapayungan habang madamdaming humahakbang sa 4 na kawayan, halos katulad ito ng tinikling. Ang Koparang Kamanis naman
ay sayaw panghukuman. Dadako naman tayo sa Zamboanga. Ang Zamboanga na tinaguriang Zambangan na lalong kilala sa tawag na lupain ng mga bulaklak ay matatagpuan sa katimugang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Ang lupain ay may sukat na humigit kumulang sa 1,414.7 kilometrong parisukat at noong 1990 ay may populasyong 2,221,382 katao at itinanghal na primera na klaseng lungsod. Noong ika-6 ng Hulyo 1952, ang lupain ng mga bulaklak ay nahati sa dalawang probinsya. Ito ay ang Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur. Ang Zamboanga del Norte ay nasa hilagang kanluran ng Zamboanga Peninsula. Ang nakapaligid dito ay ang dagat Sulu sa hilaga, Zamboanga del Sur sa timog at Misamis Occidental sa silangan. Zamboanga del Norte. Ang Zamboanga del Norte ay may dalawang syudad, 24 na munisipalidad, sa hinati sa 587 barangay. Dipolog ang kabisera ng probinsya. Ito ay may kabuuang sukat na humigit kumulang sa 6,519 hektarya o 6,075.19 kilometrong parisukat. Nagsimula ang tag-ulan sa lugar na ito sa buwan ng Mayo hanggang Disyembre. May katamtamang temperatura na 27.7 Celsius at ang 83 bahagdan nito ay mahalumigmig. Alam niyo ba na ang Zamboanga del Norte ay mayaman sa mga yamang mineral na kadalasang non-metallic? Ito ay ang mga durog na bato, asbetos, buhangin, graba at iba pa. 40% ng kabuuang lupain ng Zamboanga ay pasyalan. 38% at taniman ng iba't ibang pananim at ginagamit na pastulan. Ang industriya ng pagtitinda ang mga pinakamalaking dami ng establishmento sa buong probinsya. Sumunod dito ay ang transportasyon, komunikasyon at pag-iimbak. May magagandang tanawin ang Zamboanga del Norte, ang playa o tabing dagat tulad ng Sinapang Bay. May mga mahihiwagang kuwebang matatagpuan sa Manuban, Katipunan, Rojas at Labason. Isa sa mga mahalaga at makasaysayang lugar ng probinsya ng Zamboanga del Norte ay ang Dapitan Shrine, kung saan si Dr. Jose Rizal ay ipinatapon bago siya pinatay. Mayroon ding 26 na hotel ang Zamboanga del Norte na maaaring panunuyan ng mga nais na bumisita at magbakasyon rito. Narito naman si Binibining Carmelita sa susunod na ulat. Ngayon, dadako naman tayo sa Zamboanga del Sur. Ang Zamboanga del Sur ay galing sa salitang Malay na ang ibig sabihin ay paso o lagayan ng bulaklak. Naitatag ito sa bisa ng RA bilang 711 noong September 17, 1952. Matatagpuan ito sa hilagang kanluran ng Mindanao. Nakapaligid dito ang Zamboanga del Norte sa hilaga, Lanao del Norte sa silangan, dagat Mindanao sa timog at sa Sulu sa kanluran. Ang hilagang parte ng probinsyang ito ay matatarik na may kaunting patag habang ang mga baybayin nito ay may bundok na nakapalibot sa buong isla. Mayroon itong 2 syudad, 40 munisipalidad na nahahati sa 1,107 na mga barangay. Ang tag-ulan sa probinsyang ito ay nagsisimula sa buwan ng Hunyo hanggang Nobyembre. Mula Disyembre hanggang Mayo, nakakaranas ang Zamboanga del Sur ng kaunting pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Umaabot ang temperatura sa 27 Celsius at 22% nito ay mahalumigmig. Karaniwang pakanluran ang hangin sa bilis ng 7 kilometro bawat oras. Sa kabuoang laki, ang lupain ng Zamboanga del Sur, ang 35% nito ay kagubatan na pinagkukunan ng troso at iba pang 32% naman ay ginagawang palaisdaan. 33 ay ginagawang 30% ang
pinatataniman ng iba't ibang pananim at 6% naman ang pastulan. Mayroon ding produksyon ng mineral ang lugar na ito. Karamihan ay metallic tulad ng aluminum, ginto, tanso, tingga, nickel, chromite, pyrite, hematite at zinc. Ang mga non-metallic naman ay uling, asin, lupa, buhangin, graba, asbestos, marmol, silka at iba pa. Ang Zamboanga del Sur bilang lupain ng mga bulaklak ay may pinakamaraming uri ng bulaklak. May magagandang tanawin dito tulad ng Panorama Park. Ang 300 taong Fort Pilar na kung saan naroon ang grotto ng Lady of Pilar. At Santa Cruz naman ay isang islang may magagandang baybay dagat at makukulay na mga korales. At ang barter trade market na bilihan ng mga gamit na pang-Muslim. Dumako naman tayo sa Zamboanga, Sibugay. Zamboanga, Sibugay, matatagpuan sa rehiyon ng Tangawi ng Zamboanga sa Mindanao, ang Zamboanga, Sibugay. Ipilang kabisera nito, nasa hilaga ng Zamboanga, Sibugay ang Zamboanga del Norte, ang Zamboanga del Sur sa silangan, at ang lungsod ng Zamboanga sa timog kanluran. Ang Zamboanga, Sibugay ay ganap na naging lalawigan sa bisa ng Batas Republika bilang 8,773 noong 22 ng Pebrero 2001. Binubuo ng 16 na munisipalidad ang Zamboanga, Sibugay. Basilan. Ang Basilan ay matatagpuan sa katimugang bahagi ng Zamboanga del Sur. Dati itong bahagi ng Zamboanga del Sur subalit naging lumaon ito'y inihiwalay sa pamamagitan ng Presidential Decree bilang 356 noong Disyembre 27, 1973. Ito ay napapaligiran ng karagatan, Basilan Strait sa silangan, Golpo ng Moro sa kanlurang bahagi at ang dagat ng Sulu sa hilaga. Gaya ng mga naunang probinsya, ito rin ay bulubundukin. Pinakamaliit ito sa mga kasamang lalawigang pumubuo ng rehiyon, Siyam. Binubuo lamang ito ng 3 munisipalidad, ang Isabela na siyang kabisera, Lamitan at Maluso. Batay sa pinakahuling ulat, ito ay may populasyong 275,565. Pinaniniraan ito ng mga taong tinatawag na Cebuano at Chavacano na gumagamit ng mga wikang Cebuano at Chavacano. Pagsasaka at pangingisda ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao rito. Ang klima rito ay katamtaman at hindi dalawit ng bagyo. Lumako naman tayo sa panintikan ng Rehiyon 9, mga alamat. Anghel sa kalangitan. Noong unang panahon, ang mga tao sa mundo ay nagtataka kung bakit umuulan. Umaga hanggang gabi ay nag-iisip sila. Subalit wala ni isa sa kanila ang makapagsabi, ngunit isang araw, ang kanilang katanungan ay umabot sa Diyos. Sabi ng bathala, Gabriel, magtungo ka sa mundo at sabihin mo sa mga tao na umuulan dahil ang mga anghel ay naliligo. Dahil dito, pumunta si Gabriel sa mundo ng mga tao at sinabi sa mga tao na umuulan dahil naliligo ang mga anghel. At pagkatapos noon ay bumalik na si Gabriel sa langit. Sa Zamboanga, Induabud, sa Filipino, ang 2 bundok. Noong unang panahon, may isang mag-asawang bagong kasal lamang. Gusto nilang bisitahin ang mga magulang sa Zamboanga. Isang araw, nagpaalam sila sa mga magulang ng babae na pupunta sila sa Zamboanga. Nang sila ay payagan, hiniram nila ang benta at layag ng ama ng babae. Inayos ng lalaki ang benta at layag. Sinubukan niya ang layag na ito at maayos naman. Dumako naman tayo sa mga bugtong ng Rehiyon 9. Ang bugtong ayon kay Charles Francis Potter ay isang mahalagang metapora at ito ay resulta ng pangunahing prosesong metal ng pagsasama-sama at ito ay pagkakahawig at persepsyong pagkakapareho at pagkakaiba. Ang bugtong ay isang paligsahan ng kaalaman at isang paraan upang ma-develop ang talas ng pag-iisip at obserbasyon. Para naman kay Alan Dendes at Robert Georges, ang bugtong ay isang traditional na ekspresyon na naglalaman ng isa o mahigit pang elementong naglalarawan, pares na ang isa ay tutol na nangangailangan ng kasagutan na maaaring hulaan. Narito ang mga halimbawa ng mga bugtong na kung tawagin ng mga taga-rehiyon Siyam
ay tigom-tigom o tukod-tukod. Ngayon ay akin namang tatalakayin ang mga kwentong bayan mula sa Zamboanga. Isa na rito ay ang kwento ni Manik Buangsi. Noon ay may isang sultan na may 7 anak na dalaga. Ang bunso ang pinakamaganda sa lahat. Ang kanyang pangalan ay si Tuan Putli. Nang magdalaga si Tuan Putli ay maraming dugong bughaw ang lumigaw sa kanya. Ngunit hindi niya pinansin ang mga ito sapagkat sa kanyang panaginip ay nakita na niya ang lalaki na kanyang iniibig. Siya ay si Manik Buangsi. Datapwat si Manik Buangsi ay hindi isang pangkaraniwang tao. Siya ang nilalang na walang kamatayan at nakatira sa pook ng mga bathala. Sa panaginip lang niya dinadalaw si Tuan Putli. Dumating ang araw na hindi na matiis pa ni Manik Buangsi ang kanyang pag-ibig kay Tuan Putli, kung kaya't kinausap niya si Ala. Pumayag naman si Ala na bumaba si Manik Buangsi sa lupa. Si Manik Buangsi ay nag-anyong isang ginintuang bayabas. Napasakamay siya ng isang matandang babae na pulubi. Nang bigyan ni Tuan Putli ang pulubi ng limos ay ibinigay naman ng pulubi ang prutas sa kanya. Itanim mo ito sa hardin, ang bili ng pulubi kay Tuan Putli. Ang bungang nito ay siyang iyong kapalaran. Itinanim ni Tuan Putli ang bunga. Tumubo agad ito at nagbunga ng marami. Pinitas nito ang pinakamalaki at pinakamagandang bunga at iyon ay dinala niya sa loob ng kanyang silid. Sa loob ng bungang iyon ay naroon si Manik Buangsi. Sa gabi nagmumula sa bungang iyon ang isang kakaibang liwanag. Pagkatapos, lalabas si Manik Buangsi at panonoorin ang mukha ng isang magandang dayang-dayang. Saka lamang siya bumabalik sa loob ng bunga kapag tumilaok na ang manok. Ngunit, sa isang pagkakataon ay nakatulog si Manik Buangsi. Nang magising siya ay nakasikat na ang araw. Gayon na lamang ang pagtataka ng dalaga. Kung gayon, isa kang katotohanan, bulalas ni Tuan Putli. Ngumiti si Manik Buangsi. Oo, wika niya. At narito ako upang pakasalan ka. Naganap ang kasalan ni Tuan Putli at Manik Buangsi at sa piging na iyon ay bumaba ang mga bathala mula sa kalangitan upang masaksihan ang pag-iisang dibdib ni Tuan Putli at Manik Buangsi. Nanatili sina Manik Buangsi at Tuan Putli sa lupa. Sa kabilang dako, naninipugho ang mga kapatid ni Tuan Putli sa kanyang magandang kapalaran. Hanggang sa naisip ng 3 dalaga na sirain ang magandang ugnayan ng dalawa. Hindi ka dapat magtiwala sa asawa mo, sabi ng isa kay Tuan Putli. Maaaring isa lamang siyang masamang espiritu. Maganda siyang lalaki, wika pa ng isa. Sigurado mo bang ikaw lang ang babaeng minamahal niya? Sa tingin ko ay isa ka lamang sa mga babaeng dumaan sa buhay niya. Sabi sa kanya ng isa pa. Paluluhain kanya balang araw. Dahil sa patuloy ng paninira ng kanyang mga kapatid, ay tuluyan ng nalason ang kanyang isipan. Naging selosa si Tuan Putli sa kalaunan. Palagi na niyang inaaway si Manik Buangsi, hanggang sa dumating ang panahong na puno na si Manik Buangsi. Ipinasya niyang bumalik na sa kanyang pinagmulan. Sa kapangyarihang taglay niya ay biglang isang lumabas ang isang mabikas na puting kabayo at isang kris. Nagsisi si Tuan Putli at nagmakaawang isama siya ni Manik Buangsi. Pumayag naman si Manik Buangsi. Sa kanilang paglalakbay ay biglang binalot sila ng makapal na alikabok. Ang mga dahon ng mga damo sa paligid ay nagmistulang kris, ngunit buong tapang na sinagupa ni Manik Buangsi ang lahat. Hanggang sa dumating sila sa isang mahaba at makipot na tulay. Sa ilalim ng tulay ay isang ilog na kumukulo at mula roon ay maririnig ang daing ng mga nagdurusang kaluluwa. Mahigpit ang yakap ni Tuan Putli sa baywang ng asawa. Hindi ako magdidilat ng mata, pangako niya, pipikit ako. Nagsimula silang tumawid sa makipot na tulay sakay ng kabayo. Ngunit hindi kaginsay-ginsay biglang nakarinig ng tinig si Tuan Putli. Siya ang tinatawag nito. Tuan Putli, Tuan Putli, Tuan Putli. Daing ng tinig. Ang tinig na iyon ay tulad ng kanyang yumaong ina. Bigla nitong iminulat ang mga mata at tumingin sa ibaba. Dahil sa takot sa nakita ay nakabitaw ito at nahulog sa kailaliman.
Mula noon, mag-isa na lang si Manik Buangsi na nakarating sa kaharian, ngunit malungkot ito sa pagkamatay ng asawang hindi nakinig sa kanya. Ina ko Duringding, isang awiting bayan mula sa Zamboanga. Ina ko Duringding, umaga na yata, nagtitilaukan na ang manok sa lupa. Kaya't ang sabi ko sa matanda't bata, matulog na ngayon, bukas ay gawa. Dori-dori singkil, Dori-dori singkil, Mang Manuel Dagil, Mang Iskong Kulikoy at Mang Juan Bambo. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga manunulat ng Rehiyon Siyam. Descallar Antonio. Isinilang si Antonio Descallar sa Sindangang Zamboanga noong Hunyo 15, 1952. Nag-aral sa isang pampublikong paaralan at nagtapos ng kanyang pag-aaral sa Misamis Occidental Institute at sa College of Law sa AU. Nagwagi siya ng unang gantimpala sa timpalak ng pagsulat ng tula na ginanap noong 1949. Kauna-unahan niyang tula na napalimbag sa isang pambansang magazine ay ang Now Before the Conqueror. Enrique Antonio, siya ay sumulat ng mga maiikling kwento tungkol sa mga Kristiyano at mga Muslim sa Timog na nakatagpo at nakasalamuhan niya sa buhay. Tungkol sa probinsya, bayan at mga baryong kanyang tinitirahan at binibisita at tungkol sa mga obserbasyon at mga karanasan. Ang kanyang matingkad na pananaw sa mga tao at lugar sa simpleng salita, ang kanyang estilo na madaling maintindihan ng mga katangiang kinagigiliwan ng kanyang mambabasa. Enrique Ignacio, ipinanganak sa Zamboanga City kung saan din niya tinapos ang kanyang pre-college education. Pumunta sa AU kung saan niya natapos ang AB degree noong 1951. At matapos iyon ay nag-aaral siya sa University of Iowa. Bilang scholar, narating niya ang University of Madrid. Pinagkalooban siya ng salapi ng pamilya Zubel de Ayala. Mula noong sinimulan niyang sulatin ang kanyang nobelang The House One na hindi na ipalimbag. Akas Olivia, baguhan pa lamang siya sa larangan ng pagsusulat ng tula, ngunit ang kanyang mga naisulat ay naipalimbag na sa palimbagan. Jubar Ibrahim A. Siya ang kauna-unahang fictionist sa Zamboanga na ginantimpalaan ng Presidential Certificate of Merit in Literature for teaching the Filipino Muslim sa kanyang panahon. Bukod sa pagiging manunulat ng tula at mamamahayag, si Jubar ay isang komunista sa isang pahayag sa Zamboanga City at editor ng Crescent Review. Ang aklat Ihubayra ay ipinalimbag hindi lang ng Free Press Pacific Quarterly, South Korea, at ng Times of Ceylon. At ang panghuli ay si Villa Gonzalo, isang manunulat ng maikling kwento at mananalaysay. Ipinanganak sa Zamboanga City ng isang pamilyang may kaya sa buhay. Naging interesado sa pagsulat ng mga tula at maikling kwento nang siya'y nasa high school pa lang. Naging news editor siya ng Athenian, isang pampaaralang pahayagan na siyang pinaglataan ng ilang mga akda niya. Una niyang kwento, ang When Death Struck.